teaching yung sa'yo, binibigay sa atin ng kuya at ate. Kaya nga pinapag-aral para magkaroon ka ng maayos na kinabukasan eh. Wala ka bang plano sa buhay mo, ha? Meron. Pero di na lang kasama din yung makapagtapos ako ng pag-aaral. Ewan ko sa'yo. Eh, naku pa sinasabi sa'yo eh, huwag ka na kasi mag-aaral. Kaya mo na lang ako, eh. Nahanap na lang ako ng trabaho para pag kumita ako ng pera, ako nabibili ng manok na i-adobo natin. Sana nga makahanap ka ng trabaho kasi dito sa bahay natin, hindi ka na mautusan tapos malalaman ka pa na di ka rin nag-aaral. Sakit mo naman magsalita. Maalis na nga ako sa pwesteng bahay na to. Wala ako makikikain sa bahay ng tropa ko. Nabanggit ko sa akin kanina na lechong baboy daw yung ulam nila. Wow! Hindi ka na talaga nahiya. Hindi lahat ng mga kapatid ko ay nag-aaral. Iilan lamang kami dahil nga hirap sila nanay at tatay nagbigay ang pangangailangan namin, lalo na sa pagbaon sa pang-araw-araw. May sarili ng pamilya ang kuya at ate namin, pero mabuti na lamang dahil nagbibigay pa rin sila ng allowance sa akin para pambaon namin ng mga kapatid ko. Kami ni Junior ang inaasahan nila na makapagtatapos ng kolehiyo, lalo pa na nasa elementary at high school pa lamang ang lima namin nakababatang kapatid. Kaya nga ganoon na lamang ang inis ko kay Junior noong nalaman kong imbes na pag-aaral ang matupad niya, ay nakuha pa niya talagang magbulakboy papadilo. Noong sinabi ko yun sa nanay namin, pinagtawanan na lamang niya ang inis ko sa ginawa ni Junior. Ang masakit noon ay sinabihan niya pa ako ng okay, at kung ayaw naman daw talagang mag-aral ang kapatid ko ay mabuti pang magtara na lamang ito ng totoo. Ang totoo ay hindi yun ang unang beses na sinabi sa amin ni nanay na magtrabaho na lamang kami imbes na tapusin namin ang pag-aaral. Masyado raw kasi kaming ambisyo dahil ang gusto kong makapagtapos kami ng kolehiyo ni Junior. Dapat na raw kasi na nakababasa kami at nakasusulat at nakapagbibilang. Pero pinilit ko pa rin mag-aral hanggang sa makakuha ko ng scholarship. Pero palagi akong sinusumpatan ng nanay ko na wala naman daw akong makakarating. Wala namang sinasabi si tatay kapag nagsasalita ng mga masasakit sa amin si nanay Papa Dilo. For generations, mining has energized millions of Filipinos. I am one of them. The story is kaya naman mas lalo lang nadagdagan ang sama ng loob ko sa mga magulang namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa kabila ng lahat ay hindi ako yung klase ng tao na mapagtanim ng galit lalo na sa mga magulang namin. Iniisip ko pa rin na buti nga na hindi sila katulad ng iba na pinapalaglag o pinapaampon ng mga anak nila kasi hindi na nila kayang buhayin pa. Kahit na madalas ay salat kami sa pagkain at material na bagay, masaya ako na kumpleto kami. Gabi-gabi, bago ako matulog ay lagi akong nagdarasal na sana ay magbago ang kapalaran ng buhay namin. Kasi kahit na hindi ako ang nanay ng mga kapatid ko ay nag-worry pa rin ako para sa kinabukasan nila pagdating ng panahon. Sila ang inspirasyon ko kaya desidido akong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko rin gawin nila akong huwangan bilang ating na may pagpapahalaga sa edukasyon. Naniniwala kasi ako na kahit saan na makarating ako basta man pinag-aralan ako ay hindi ako mananamaga ng kahit na sino papatubo. Kaya lang ay hindi naman yata patang. Ako na nga ang gumagapang sa pag-aaral ko ay hindi pa nakakatulong yung pamilyang inuuwian ko. Alam ko naman na walang perfectong pamilya pero may iwasan sana ang away at gulo sa isang tahanan kung may pagkakaunawaan para sa isa't isa ang bawat miyembro nito. Kaso sa pamilya ko, sinananay at tatay pa ang kasiguro ng grupo. Pagpag mo na higaan mo. Isang gabi ay umuwi ako sa amin galing sa school tapos ay naabutan ko yung maliit kong kapatid na nag-iiyakan sa labas ng bahay. Habang pakalapit ako sa amin, ay unti-unti kong narinig ang malakas
boses ng mga magulang Hindi namin. imugit na yan. Bago. Nasa na naman yung lamisa natin? Asa na? Pag may ano to, Hindi ka ba naman yung dapat makasarili, Cedric? Ako pa talaga yung dapat makasarili. Birthday ko naman. Masama na ba ilibre ko ang sarili ko? Hindi, pero sana inisip mo muna kami ng mga anak mo. Lagi ko kayo iniisip. Kaya ko, iniisip nyo rin ba? Wala nga bumati sa akin. Tapos ang birthday ko, wala pang nakaalala. Bakit ba masyado ka madrama? Hindi naman magbabago ang estado ng buhay natin. Kahit nabatiin na namin nila yung birthday mo. Mahirap pa rin tayo. At lalo na tayo naghihirap na sa ugali mo yan. Ano galing? Sabihin mo, ano galing, Merly? Oh, andyan na pala ang paborito kong anak. Kasi ba kayo? Hindi naman. Nakainom lang. Happy-happy kami ng mga tropa ko kasi birthday ko. Yung magaling mong tatay, nakuha pa talaga ng gastusin sa anak yung kakalampot niyang kita sa pagtitinda ng buko. Kaya wala tayo ngayong masahin at maliulang. Tingnan mo, kanina pa umiiyak mo sa labas ng mga kapatid mo dahil sa gutom. Umiiyak po sila kasi natatakot sila sa boses ni tatay, Nay. Sinasabi mo ba kasalanan ka namin? Hindi po ba? Eh, kayo po kanina pa sigaw ng sigaw ni tatay. Natatakot po tuloy yung mga kapatid ko. Ito yata ang anak mo may amats eh. Tay, kayo po yung may amat, hindi ako. Naiintindihan ko naman po na gusto niyo mag-celebrate ng birthday niyo, pero sana nagtira kayo ng pambili ng bigas at ulam. Kung may inabot lang kayo kay nanay, hindi sana niya kayo naaway. Kahit na may abot ako dyan sa nanay mo, aawain niya pa rin ako. Paano kita hindi aawayin? Eh, pinipinang mo yung mga binibigay mo. Ano ba kung magkano? Ha? Para sabihin ko sa'yo, kulang na kulang yun, kaya palagi na lang tayo kinakapos. Ang sabihin mo, hindi ka lang marunong mag-budget. Marunong ako! Ikaw ang malit yung kinikita! Tay, Nay, tumigil na nga po kayo! Huwag na kayo magsisihan! Eh, sino ba dapat isisi yung kahirapan natin ito? Kung hindi sa tatay mo! Huwag ka nga magbalinis. May kasalanan ka rin kasi asawa kita. Hinahangin ko pa talaga pagiging mag-asawa natin para idamay ako sa pagkukulang mo bilang padre de pamilya! Siyempre, alam mo yung kapitbahay natin ni Damay ko? Sabi ko na nga, may relasyon kayo ng kapitbahay natin eh! Raulo, Sinabi ko, tumigil na nga po kayo eh! Yan ang tatay mo! Nay, pwede ba? Kung hindi mabuting sasabihin niyo, huwag niyo na lang sabihin. Hindi kasi nakakatulong, lalo lang kayo nag-aaway ni tatay eh. Saka ang lakas din po ng loob niya magsisihan eh, pareho naman kayo may kasalanan kung bakit tayo mahirap at lalong naging hirap. anong sinabi mo, Madel? Eh kung hindi sana kami maraming magkakapatid, hindi sana magkabigyan niyo kami ng maayos at magandang kinabukasan. Pero di niyo na po naisip yung magiging kinabukasan namin kasi anak lang kayo ng anak. O tapos, buntis na naman si nanay. Madadagdagan na naman kami, tay. Nay, pwede ba? Huwag niyo na nga pong awayin ng awayin si tatay, lalo na buntis kayo. Mamaya paano pa kayo tapos mapapagastos na naman tayo, eh wala na nga tayong papera-pera. Kung gusto niyo po na huwag na tayong lalong maghirap, huwag niyo naman yung nagdagan. Isipin niyo naman po kami kahit minsan lang kasi nakakapagod na po kayo maging magulang. Naiintindihan ko si tatay sa sentimiento niya. Pero mali naman na inuubos niya ang perang pangkain namin sa alak at piso niya papadulot. Kaya tuloy hindi mapigilang magalit at magwala ni nanay. Pero kung tutuusin ay kasalanan naman nila kung bakit kami naghihikaho. Kasi nga hindi sila nagseseryoso sa buhay at pagka-family planning. Kaya eto, kami mga anak nila ang apektado sa problema nila. Kahit mahal ko naman si nanay at tatay ay may punto pa rin. Pero hindi na para kung intindihan sila, lalo na ang mga magulang namin. Mga pagkakataon kasi kung makapag-demand sila sa amin ng mga anak nila ng maayos at maginhawang buhay ay wagas. Ano ba magagawa ng mga maliliit kong kapatid? Ano ba magagawa ko? Hindi lang kami isang beses nakaranas na magutom dahil laging kulang ang kinikita ni tatay sa pagtitinda ng bukod. Tapos hindi pa sila marunong mag-budget ni nanay ng pera kaya lalo kami naghihirap.